Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2881. Sa oras na ito, lubos na napagtanto ni Gale na hindi simple si Alvin, kaya sa oras na ito, hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na kapabayaan. Ingat siya sa pagbaba. May hawak siyang sandata sa kamay at mapagbantay na tumingin sa paligid. Buti na lang at wala si Alvin malapit sa apartment. Hindi pa rin naglakas loob na maging pabaya si Gale at maingat na pinuntahan ang mga miyembro ng team na naiwan noon. Pagdating doon ni Gale ay may nakita siyang ilang bangkay na nakahandusay. Sa oras na ito, mas lumakas ang masamang premonition sa kanyang puso. Nang makalapit siya, sigurado, ang apat na namatay ay pawang miyembro ng kanyang koponan. Sa madaling salita, ang 2 taong naiwan ay pinatay din ng isang tao. Kung sino ang pumatay sa kanila, alam ni Gale kung sino iyon nang hindi nag-iisip. Sa isang iglap, puno ng galit ang mga mata ni Gale. Isang tao, isang sundalo lang mula sa Fengji Country, ang talagang sinakta ng kanilang team ng labis. Sa buong team, 2 na lang ang nabubuhay ngayon. Isa sa kanila ay malubhang nasugatan. Mabuhay man siya, baka ma-disable siya. Sila ay mga miyembro ng Bloodthirster Troop, hindi lamang ni Tom, Dick, o Harry. Gayunpaman, talagang nilalaro sila ng isang kaaway na tulad nito. Walang maniniwala kung sasabihin nila sa iba. Maging si Gale mismo ay hindi maniniwala dito kung hindi niya ito naranasan ng personal. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang katotohanan. Nangyari ito kay Gale at sa kanyang team. Ang kanyang koponan ay talagang natalo ng isang tao. Kahit na natapos nila ang misyon sa huli at nahuli o napatay ang sundalo mula sa Fengji Country, tapos na ang kanilang team at wala na. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Gale ang kalungkutan na bumangon sa kanyang puso. Nasa harapan pa rin niya ang kabayanihan nang pumasok siya sa Bloodthirster Troop. Nandoon pa rin ang pagmamalaki at init sa kanyang puso. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay iiwan siya sa napakaikling panahon. Sa ilang sandali, puno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Gale. Wala siyang nikititing na pag-asa sa kinabukasan. Nang mawalan ng pag-asa ang puso ni Gale, nagpaputok si Alvin. Kanina pa niya pinapansin ang sitwasyon dito kaya naman nang sumulpot si Gale ay napansin siya ni Alvin. Gayunpaman, hindi niya piniling mag-shoot kaagad. Sa halip, maingat siyang nagtago dahil nalaman niyang napakaingat si Gale at laging nagpapansin sa kanyang paligid. Noong panahong iyon, walang buong tiwala si Alvin na patayin siya. Kapag nabigo siyang patayin siya, malalantad ang kanyang posisyon. Obviously, si Gale ay hindi isang incompetent na tao. Kung malantad ang kanyang posisyon, malaki ang posibilidad na mapatay siya ni Gale. Siguradong hindi iyon ang gustong makita ni Arvin. Kaya naman hindi agad siya nakagalaw at tahimik na naghintay ng pagkakataon. At sa lalong madaling panahon, ang pagkakataong ito ay nagpakita mismo. Nang malaman ni Gale na karamihan sa mga miyembro ng kanyang koponan ay patay na, ang kanyang puso ay naging abo at siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Sa gayong mga kalagayan, ang kanyang atensyon ay hindi na nakatutok tulad ng dati, at wala siyang sapat na pagbabantay sa kanyang paligid. Alam na alam ito ni Alvin. Hindi siya sumuko sa pagkakataong ito at desididong piniling mag-shot. Sure enough, noong nagpaputok si Alvin, wala pa ring reaksyon si Gale, tulad ng isang ordinaryong tao na walang kahit kaunting perception ng panganib. Nang malapit na ang panganib ay may napagtanto si Gale. Gusto niyang mag-react pero hindi gumagalaw ang katawan niya. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Kalimutan mo na. Bam! Sakto namang tumama ang bala sa ulo ni Gale. Bumagsak ang katawan ni Gale na may mapait na ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, alam ni Gale ang panganib, ngunit hindi siya umiwas. Una, ito ay dahil ang kanyang katawan ay hindi ganap na makapag-react. Pangalawa, parang patay na abo ang puso niya. Ang mga miyembro ng kanyang koponan ay mamamatay lahat. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukha para magpatuloy sa buhay. Kaya naman, wala siyang pusong umiwas. Nahirapan pa ring paniwalaan ni Alvin na napatay niya si Gale sa isang putok. Kung tutuusin, malakas ang pakiramdam ni Gale na tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Naisip niyang tiyak na hindi niya papatayin si Gale ng ganoon kadali.
Buti na lang kung masasaktan niya si Gale. Hindi niya inaasahan na mapapapatay niya ng tuluyan si Gale sa isang putok. Si Alvin na medyo nag-aalala pa ay sadyang pumunta sa harapan para tingnan. Nang makita niya ang katawan ni Gale ay tuluyan nang napahinga si Alvin. Kung ganoon, dapat walang survivors maliban sa apartment, naisip ni Alvin habang pabalik sa kanyang apartment. Dahil nakagawa na siya ng hakbang, dapat niyang alisin ang lahat ng mga kaaway. Noon lamang siya makakaalis sa lugar na ito nang may kapayapaan ng isip at makipagkita sa mga miyembro ng kanyang koponan. Nang muling lumabas si Alvin sa kanyang apartment, ang buong Bloodthirster troop na namamahala sa pangangaso sa kanya ay namatay lahat sa kanyang mga kamay. Nang maalala ni Alvin ang lahat ng ito, naramdaman niyang hindi ito totoo, ngunit nakaramdam din siya ng ginhawa. Malinaw, ang mga taong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga nauna. Talo sila dahil masyado silang pabaya kay Alvin. Sila ay mga miyembro ng Bloodthirster troop. Lahat sila ay ipinagmamalaki at naisip na sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang kalaban ay isang ordinaryong sundalo lamang mula sa Fengli country. Sa ganitong mga kalagayan, paano matatalo ang kanilang Bloodthirster troop? Imposible kahit paano nila iniisip. Kaya naman, kahit na ang ilan sa kanilang mga tao ay namatay sa mga kamay ni Alvin, hindi nila ito seryoso. Sa oras na iyon, galit at hiya lang ang kanilang naramdaman. Gusto lang nilang patayin si Alvin sa lalong madaling panahon, ngunit hindi nila inaasahan na ang tunay na lakas ni Alvin ay tiyak na hindi kasing simple ng iniisip nila. Kung sineseryoso ng mga taong iyon si Alvin sa simula pa lang, naniniwala si Alvin na tiyak na hindi niya magagawang patayin ang mga taong iyon ng ganoon kadali. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa kanilang mga kamay. Dahil nga sa kanilang pagmamataas at pagmamataas kaya namatay silang lahat sa kamay ni Alvin sa huli. Parang kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng maliitin ang kalaban ko. Binalaan ni Alvin ang sarili sa kanyang puso. Sa pangyayaring ito, may natutunan si Alvin. Matapos harapin ang mga bagay dito, sumakay muli si Alvin sa bus at umalis ng lungsod. Ang nangyari dito ay malalaman na ng mga tao sa Fiery Wind Country, kaya malinaw na hindi ito ang oras para magnakaw ng bus. Sakay lang siya ng bus. Kabanata 2882. Hindi mapakali si Angus sa kanyang opisina. 5 oras na siyang nawala ng kontak kay Gale. Si Angus ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa operasyong ito, kaya gusto niyang malaman ang sitwasyon doon sa lalong madaling panahon. Kaya naman, nananatili siyang malapit kay Gale at sa iba pa. Sa simula, hindi siya binaygo ni Gale at ng iba pa. Ilang sandali lang ang inabot nila upang matukoy ang kinaroroonan ng isang sundalo mula sa Fengji country. Bagamat isa lamang, naniniwala si Angus na masusundan ni Gale ang mga pahiwatig at mahanap ang iba pang mga sundalo mula sa Fengji country sa pamamagitan ng taong ito. Sa makatuwid, labis na nasasabik si Angus sa oras na iyon. Naisip niya na sa wakas ay malulutas na niya ang bagay na ito nang kasiya siya. Gayunpaman, ang balitang bumalik ay hindi nakapagpasaya kay Angus. Ang sumunod na balitang dumating mula sa panig ni Gale ay nabigo ang mga taong ipinadala nila upang hulihin ang kawal ng Fengji country. Bukod dito, hindi lamang sila nabigo, ngunit pinatay din sila ng kabilang partido. Dahil dito, medyo hindi ito matanggap ni Angus. Dapat malaman ng isa na ito ay ang Bloodthirster unit. Bawat isa sa kanila ay isang piling tao sa mga elite. Ngayon, nabigo talaga sila sa harap ng isang ordinaryong sundalo mula sa Fengji country. Ito ay talagang mahirap tanggapin. Sa oras na iyon, sinabi rin ni Gale na muli nilang kinumpirma ang kinaroroonan ng sundalo ng Fengji country. Papunta na sila ngayon para hulihin siya at magdadala sila ng magandang balita kay Angus mamaya. Gayunpaman, ang susunod na balita na natanggap ni Angus ay dumating na si Gale at ang iba pa malapit sa target at naghahanda na para magsimula. Pagkatapos noon, wala na siyang natanggap na balita. Ito rin ang huling balitang ipinadala ni Gale. Sa oras na ito, 5 oras na ang nakalipas mula noong huling balita mula kay Gale at sa iba pa. Logically speaking, dapat ay nakipag-ugnayan na si Gale at ang iba pa kay Angus pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi nakipag-ugnayan si Gale at ang iba pa kay Angus. Sa 5 oras na ito, tila tuluyan na silang naglaho. Dahil dito, nagkaroon ng masamang premonition si Angus sa kanyang puso.
Dahil muling nakumpirma ni Gale at ng iba pa ang lokasyon ng target at handa nang magsimula, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Pagkatapos ng lahat, si Gale at ang iba ay may maliit na pangkat ng mga tao habang ang kabilang partido ay may isang tao lamang. Kahit anong tingin niya rito, imposibleng mabaigaw sila. Gayunpaman, kung hindi sila nabigo, hindi ba sila dapat makipag-ugnayan sa kanya? Bakit walang balita pagkatapos ng mahabang panahon? Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Napakarami sa kanila, at lahat sila ay mga elite na miyembro ng Bloodthirster Troop. Paano maaaring may mangyari sa kanila? Baka kung ano pa ang pumipigil sa kanya, pag-alaw ni Angus sa sarili. Angus ay hindi naniniwala na ang kanyang koponan ay nakilala sa isang aksidente. At saka, kahit may aksidente, imposibleng ma-wipe out ang buong team. At least, may kailangang magpadala ng balita. Gayunpaman, walang balita sa lahat. Ito ay masyadong kakaiba. Habang nagtataka si Angus kung bakit hindi nagpapadala ng mensahe si Gale at ang iba at kung ano ang nangyari sa kanila, pumasok ang kanyang assistant na may pangit na ekspresyon. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang katulong, biglang lumubog ang puso ni Angus. May masamang premonition siya. Anong wala? Anong nangyari? Tanong ni Angus. May balita mula sa Tianwei City. Isang matinding labanan ang sumiklab doon. Nagkaroon ng pagsabog sa pinangyarihan, at mahigit 10 tao ang namatay sa labanan, sabi ng assistant ni August. Anong ibig mong sabihin? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Angus. Tila nagkatotoo ang masamang premonition sa kanyang puso. Ang mga taong namatay ay mula sa pangkat ni Gale, patuloy ng katulong ni August. Imposible yan. Sinabi ni Angus nang hindi nag-iisip, paano silang lahat ay mamatay? Imposible yun, panipi. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, halos umuungal si Angus. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang mabangis. Paano kaya yun? Gale at ang iba pa ay mula sa Bloodthirster Troop. Paano ang kalaban? Sila ay mga ordinaryong sundalo lamang mula sa Fen Country. Bukod dito, mayroon lamang. Paanong si Gale at ang iba ay nabigo? Paano silang lahat mabubure? Kahit anong isipin niya, imposible. Gayunpaman, nakatayo ang kanyang katulong na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Naniniwala rin si Angus na tiyak na hindi magbibiro ang kanyang assistant sa mga ganitong bagay. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw, sabi ni Angus sa sobrang depressed na tono na may malungkot na ekspresyon. Sinabi sa kanya ng assistant ni Angus ang balitang nakuha niya mula sa Tianwei City. Habang nakikinig si Angus, lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. Tulad ni Gale at ng iba pa, kahit na ang ilan sa kanila ay namatay sa kamay ng sundalo ng Fen Country, hindi inisip ni Angus na napakalakas ng kabilang partido. Naramdaman na lang niya na medyo naging pabaya sila na naging dahilan ng kanilang pagkabigo. Hanggat sila ay seryoso, ang kabilang partido ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Angus na si Gale at ang iba pa ay gagawa ng parehong pagkakamali ng paulit-ulit. Minamaliit na nila ang sundalo ng Fen Country na humantong sa kanilang pagkawala. Gayunpaman, hindi pa nila lubusang natutunan ang kanilang leksyon at naging pabaya muli, nahulog sa bitag ng kabilang partido. At ang sundalong iyon mula sa Winfan Nation ay napakalakas din. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Gale at ang iba pa na kumalma. Habang sila ay nag-aalab sa galit, sinamantala niya ang kanilang pagkainip para sa paghihiganti at muling nagtakda ng isang pananambang kay Gale at sa iba pa. Nagdulot ito ng matinding pagkatalo kay Gale at sa iba pa. Sa huli, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga desisyon na lumampas kay Gale at sa inaasahan ng iba. Sa huli, mag-isa niyang pinatay si Gale at ang iba pa. Kung noon pa man, hindi kailanman maniniwala si Angus na kayang lipulin ng isang ordinaryong sundalo ang isang troop na uhaw sa dugo. Ito ay imposible lamang. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap niya mismo. Baka hindi pa ganap na malamig ang mga bangkay ni Gale at ng iba pa. Hindi man maniwala si Angus, wala siyang magagawa. Sa sandaling ito, ang puso ni Angus ay tumutulo ng dugo at galit. Nagalit si Angus na talagang pinatay ng sundalo ng Fen Country ang kanyang buong tropa. Nagalit siya dahil naging pabaya si Gale at ang iba pa at nahulog sila sa bitag ng kabilang partido. Tumutulo ang kanyang puso ng dugo dahil nawalan siya ng isang Bloodthirster troop dahil sa naturang misyon.
Napakalaki talaga ng pagkawalang ito. Dapat malaman ng isa na ang Bloodthirster Troop ay ang elite ng elite. Kadalasan ay napakahirap pumasok. Lahat ng makapasok ay napakahusay. Kaya naman, naging dahilan ito sa kawalan ng maraming miyembro ng Bloodthirster Troop. Ngayon, dahil sa isang misyon, napakaraming tao ang nawala sa kanila. Para sa buong Bloodthirster Troop, ito ay isang malaking kawalan. Kabanata 2883. Alam mo ba kung saan nagpunta ang taong iyon? Tanong ni Angus. Siyempre, nagtatanong si Angus tungkol kay Alvin. Hindi alintana kung dahil sa misyon noon o dahil gusto niyang ipaghiganti si Gale at ang iba pa, hindi pa kakawalan ni Angus si Elon. Siyempre, hindi niya hahayaang makaalis ang kahit isa sa mga sundalong iyon mula sa Windy Country na kasama ni Elon. Si Gale at ang iba ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Sila ay mula sa Bloodthirster Troop. Ang kanilang pagkamatay ay kailangang gawing masakit para sa kaaway. Hindi ako sigurado, sabi ng assistant ni Angus, na wala ang taong iyon pagkatapos patayin ang Bloodthirster Troop. Baka nakahanap na siya ng lugar na mapagtataguan. Hindi na siguro siya maglalakas loob na magtago sa Tianwei City. Dapat ay sa ibang lugar siya nagpunta. Sinabi ni Angus, imbestigahan kaagad ang lahat ng exit record ng Tianwei City sa nakalipas na 2 araw. Gusto kong hanapin ang taong iyon. Sa oras na ito, ang Heavenly Way City ay binaligtad ni Alvin. Maraming tao ang naghahanap kay Alvin. Naisip ni Angus na hindi maglalakas loob si Alvin na magpatuloy sa pananatili sa Heavenly Way City. Sa oras na ito, tiyak na nagtago siya sa ibang lugar. Sige, gagawin ko na, sabi ng assistant ni Angus. Tumutok sa istasyon ng bus. Dati, umalis ang taong iyon sa Flower Sea City gamit ang bus. Sa pagkakataong ito, dapat ay aalis na rin siya ng Tianwei City gamit ang bus. Paalala ni Angus. Okay, nakuha ko. Sumagot naman ang assistant ni Angus at saka nagtungo para imbestigahan ang kinaroroonan ni Alvin. Kahit sino ka man, nasaan ka man, huhulihin kita at pahihirapan ka ng mas masahol pa sa kamatayan. Mabangis na nanumpa si Angus sa kanyang opisina. Gayunpaman, makalipas ang 2 oras, ang katulong ni Angus ay nagbalik ng masamang balita kay Angus. Ang taong iyon ay umalis nga sa Tianwei City gamit ang bus. Gayunpaman, bumaba siya sa istasyon ng serbisyo sa kalagitnaan at nawala. Sabi ng assistant ni Angus, na-check mo ba ang surveillance doon? Tanong ni Angus. Oo, pero walang resulta. Obviously, sinadya niyang umiwas sa lahat ng surveillance. Sabi ng assistant ni Angus, hindi simple ang taong ito. Sa puntong ito, kapwa na pagtanto ni Angus at ng kanyang katulong na tiyak na hindi isang ordinaryong sundalo si Arvin. Hindi kailanman magagawa ng isang ordinaryong sundalo ang kanyang ginawa. At ngayon, muli na namang napatunayan ng mga kilos ni Arvin na mayroon siyang malakas na anti-reconnaissance ability. Paano yun magagawa ng isang ordinaryong sundalo? Kahit ano pa, kailangan natin siyang mahuli. Sabi ni Angus, imbestigahan ang iilang lungsod sa paligid ng service area na iyon, lalo na ang mga taong pumasok sa bansa kamakailan. Mag-imbestiga ng maigi, hindi mo siya dapat pakawalan. Dahil sa naunang insidente sa Jaylee City at Huahai City, hindi na naglakas loob si Angus na hanapin si Alvin ng buong sigla. Ito ay pumukaw sa pagkasuklam ng iba. Gayunpaman, walang problema sa paggawa nito ng palihim. Oo, gagawin ko kaagad, sabi ng assistant ni Angus. Sa oras na ito, umalis na si Arvin sa highway at naglakad sa isang maliit na kalsada. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa susunod na lungsod. Upang maiwasang atakihin ng kalaban, hindi pinili ni Arvin na dumaan sa highway. Sa halip, ordinaryong kalsada ang tinahak niya. Pagkatapos, huminto siya ng taxi, binayaran ang driver, at nilampasan ang mga nakapaligid na lungsod, patungo sa Imperial Capital ng Firewind Nation. Mula sa Tianwei City hanggang sa Imperial Capital ng Firewind Nation, aabutin lang ng ilang oras kung sasakay siya ng hovercar. Gayunpaman, si Arvin ay nasa isang ordinaryong kotse lamang, at hindi siya dumaan sa highway. Kaya naman, mahigit 1 araw siyang nagmaneho bago makarating sa Imperial Capital ng Firewind Nation. Captain, nakarating na ako sa Imperial Capital ng Firewind Nation. Nasaan ka na? I'll meet up with you.
Pagdating ni Arvin sa Imperial Capital ng Firewind Nation, nakipag-ugnayan siya kay Eric at sa iba pa. Dati, sa proseso ng pagtakas, hindi pa na-contact ni Arvin si Eric at ang iba pa. Natatakot siyang matuklasan siya at madamay ang iba pa niyang miyembro ng team. Kung tutuusin, bago siya ligtas na nakarating sa Imperial Capital ng Firewind Nation, hindi siya maituturing na ligtas. Kaya naman, kinailangan niyang mag-ingat. Nandito ka pala. Ang galing. Sa kabilang panig ng telepono, si Eric ay napakasaya. Sa panahong ito, nag-aalala si Eric at ang iba pa kay Arvin. Gusto nilang malaman ang sitwasyon ni Arvin, pero natakot sila na baka abala kay Arvin, kaya hindi na nila ito na-contact. Kanina pa nila hinihintay si Arvin na magkusa na makipag-ugnayan sa kanila. Ngayong sa wakas ay nakipag-ugnayan na sa kanila si Arvin at nakarating na sa Imperial Capital ng Firewind Nation, natural na tuwang-tuwa si Eric at ang iba pa. Mula noong huling beses na isinakripisyo ni Arvin ang kanyang sarili upang maakit ang atensyon ng mga tao ng Firewind Nation, mas naging mataas ang posisyon ni Arvin sa puso ni Eric at ng iba pa. Ganap nilang inaprubahan si Arvin, isang bagong dating nakakapasok lang sa kampo ng militar sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos, sinabi ni Eric kay Arvin kung saan sila nagtatago. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay matagumpay na nakilala ni Arvin ang natitirang bahagi ng koponan. Sa wakas nandito ka na. Nakita ni Eric si Arvin at lumapit sa kanya na may ngiti sa labi. Ngumiti din ang ibang team members at niyakap si Arvin. Matapos ang panahong ito ng pahinga, ang dalawang miyembrong bahagyang sugatan ay ganap ng gumaling. Tungkol naman sa miyembrong lubhang sugatan, bagamat hindi pa siya ganap na gumaling, mas mabuti na siya kaysa dati. Kahit papaano ay hindi na siya nanganganib na mamatay anumang oras. Ngayong matagumpay na nakabalik si Arvin sa koponan, ang lakas ng kanilang koponan ay itinaas sa pinakamataas na antas. Nandito na ang lahat. Next, we should officially start preparing for the operation. Sabi ni Eric sa lahat. Habang tumatakbo si Arvin, hindi pa nakaimik si Eric at ang iba pa. Nagsasagawa sila ng reconnaissance operations bago ang misyon. Ngayong natapos na ang ilan sa paunang reconnaissance work at matagumpay na dumating si Arvin, maaari na silang magpatuloy sa susunod na hakbang ng operasyon. Ayon sa aming investigasyon, si Angus talaga ang Supreme Commander na namamahala sa Space-Time Key mission. Dati, ang dalawang grupo ng mga tao na nakalusot sa aming kampo ay ipinadala niya, sabi ni Eric. Ang dahilan kung bakit sila narito ay dahil dalawang beses na nakapasok sa kanilang kampo ang mga tao ng Firewind Nation at pinatay ang kanilang mga kasama. Nandito lang sila para maghiganti. Siyempre, gusto rin nilang magtanong tungkol sa Space-Time Key. Ngayong nalaman na nila na si Angus ang pinakamataas na commander ng misyon na ito, natural na sa kanya nagsimula ang lahat. 3 beses na naming nalaman kung saan nakatira si Angus. Inimbestigahan na rin namin ang bahagi ng rutang dinadaanan niya araw-araw, sabi ni Eric. The other party is a high-ranking member of the Firewind Nation. Our mission will be very dangerous. Tsaka isa lang ang chance natin. Kung mabibigo tayo, we will suffer the other party's crazy revenge. After all, ito naman ang capital nila. Kaya lang magtagumpay tayo at hindi mabibigo. Kabanata 2884. Nag-iisip si Angus kung paano mahuhuli si Alvin at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Si Alvin at ang iba ay nag-iisip din kung paano mahuhuli si Angus. Mula nang pumasok sila sa Blazing Wind Nation, si Alvin at ang iba pa ay nasa napakasamang sitwasyon. Palagi silang nasa panganib. Ang tanging naisip nila ay kung paano aalisin ang panganib at kung paano panatilihing ligtas ang kanilang sarili. Tulad ng para sa iba pang mga bagay, wala silang paraan upang isipin ito sa ngayon. At ngayon, sa wakas ay ligtas na sila sa ngayon. Sa oras na ito, nagsimula silang mag-isip ng isang counterattack. Higit sa lahat, hindi pa rin alam ni Angus na siya ang naging target ni Alvin at ng iba pa. Sa isip niya, kanina pa niya hinahanap si Alvin at ang iba pa. Hindi pa man niya nahuhuli ang mga ito, siguradong magdudulot ito ng matinding psychological pressure kay Alvin at sa iba pa. Dapat ay nagtago sila kung saan-saan upang maiwasan ang paghuli sa kanya. Wala silang panahon para mag-isip ng iba pang bagay.
Hindi inaasahan ni Angus na sa sandaling pansamantalang ligtas si Alvin at ang iba pa, hindi na nila naisip ang lisanin ng Blazing Wind Nation, bagkus ay ipinagpatuloy nila ang misyon. Si Alvin at ang iba ay nasa kanilang pansamantalang tirahan, pinag-uusapan ang pagkakataong mahuli si Angus. Sa pagkakataong ito, sarili lang nila ang maaasahan nila. Hindi na sila nagtiwala sa mga especially iya na nakalusot sa Blazing Wind Nation. Dati, dahil nahuli ang isa sa kanila, nauwi ito sa pag-leak ng kanilang impormasyon. Direkta itong humantong sa pag-ambush sa kanila noong una silang pumasok sa Blazing Wind Nation. Dahil dito, nakaranas sila ng matinding pagkatalo at nakatakas. Sa makatuwid, hindi na sila nakipag-ugnayan sa iba sa pagkakataong ito. Hindi sila nagtiwala sa iba. Nais nilang umasa sa kanilang sarili upang makumplito ang misyong ito. Sa oras na ito, naghihintay pa rin si Angus ng balita tungkol sa paghahanap ng kanyang mga tauhan sa mga tao mula sa Fengli Nation. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ang kanyang mga tauhan ay hindi nakapagpadala ng anumang mabuting balita. Inimbestigahan ng kanyang mga tauhan ang mga pasukan ng ilang nakapaligid na lungsod. Gayunpaman, wala silang nakitang anuman. Ang sundalo mula sa Fengli Nation ay tila biglang sumanggaw at nawala. Hindi siya mahanap ng mga tauhan niya. Hindi tanga si Angus. Mabilis niyang naisip ang posibilidad na ang kabilang partido ay hindi dumaan sa pangunahing daan kundi sa maliliit na landas. Napakaraming maliliit na landas, at imposible para sa kanyang mga tao na siyasatin ang bawat isa sa kanila. Sa makatuwid, ang kabilang partido ay malamang na pumasok sa kalapit na lungsod sa pamamagitan ng maliliit na daanan. Matapos pag-isipan ito, agad na nagpadala si Angus ng mga tao sa ilang kalapit na lungsod upang lihim na mag-imbestiga. Gayunpaman, dahil sa nakaraang halimbawa ng Jali City at Huahay City, hindi siya nang ahas na magpadala ng napakaraming tao. Maliit lang na tao ang kaya niyang ipadala. Gayunpaman, wala siyang paraan upang pakilyusan ang mga tao ng Bloodthirster Troop, kaya maaari lamang siyang magpadala ng mga ordinaryong sundalo. Sa ganitong paraan, madaling isipin kung gaano kalaki ang magiging epekto. Basura, basura kayong lahat. Nawala ang galit ni Angus sa kanyang opisina. Sa panahong ito, mas madalas na nababalisa si August. Parang nawala ang dati niyang kalmado. At ang lahat ng ito ay dulot ng mga sundalo ng Winfan Country. Dahil mismo sa mga taong ito kaya nagkaproblema ngayon si Angus. Pakiramdam niya ay hindi pa siya naging ganito. Sa pamamagitan lamang ng paghuli sa mga sundalo ng Winfan Country malulutas ang kanyang mga problema. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin upang mahuli ang mga sundalo ng Winfan Country. Gumastos na siya ng maraming lakas tao at materyal na mapagkukunan, ngunit walang paraan upang magtagumpay. Ngayon, ang mga taong iyon ay tila naglaho ng walang bakas, kaya't mas nahihirapan silang mahuli. Tumabi ang adjutant at hindi nang ahas na magsalita. Sa panahong ito, bilang personal adjutant ni August, kitang-kita niyang unti-unting lumalala ang init ng ulo ni August. Alam niya ang dahilan, ngunit walang paraan para hikayatin siya. Nakatingin lang siya sa gilid. Ihanda mo ang sasakyan, sabi ni August sa adjutant matapos mailabas ang galit saglit. Oo, sabi ng adjutant. Alam niyang naghahanda na si August sa pag-uwi. Gabi na, at oras na talaga para umuwi at magpahinga. Sa mata ng mga tagalabas, bukod sa kanyang kakayahan, mabuting tao rin si August. Maliban na lang kung kailangang makihalubilo, gabi-gabi umuwi si August. Gayunpaman, ang adjutant lang ni August ang nakakaalam na may kalaguyo talaga si August sa labas. Kaya lang, hindi alam ng marami ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi naramdaman ng adjutant ni August na may mali dito. Sa kanyang opinyon, para sa isang taong may katayuang Agosto, ang pagkakaroon ng ilang manliligaw ay isang napaka-normal na bagay. Hindi ito isang malaking bagay. Malaki ang tiwala ni August sa kanyang adjutant. Marami siyang hindi tinatago sa kanya, pati na ang kanyang manliligaw. Ang adjutant na ito ay isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Alam pa niya ang detalye ng manliligaw ni August. Mabilis na inihanda ang sasakyan. Umupo si August sa likod habang ang assistant niya ay nakaupo sa front passenger seat. General, saan tayo pupunta? Tanong ng adjutant ni August. May dalawang magkasintahan si August,
kaya kailangan ng kanyang assistant na matukoy kung alin ang makakasama niya sa gabi. No. 30 Lakeside Road, pumikit si August, sumando sa likod ng sasakyan, at mahinang sinabi. Tumango ang katulong ni Angus at sumenyas na paandarin na ng driver ang sasakyan. Kasabay nito, inabisuhan niya ang iba pang mga kotse na magsimulang gumalaw sa walkie-talkie. Ang mga kotseng iyon ay kapareho ng kulay at modelo ng kotse ni Angus, at nandoon sila para magsilbing cover ni Angus. Imposibleng maupo sa posisyon ni August na walang kaunting kaaway. Laging maingat si August, kaya sa tuwing lalabas siya, kailangan niyang magtago para matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang target ay lumitaw. Sa dilim, pinagmamasdan ni Eric at ng iba pa ang papaalis na sasakyan. Lahat ng sasakyan ay pumunta sa 3 direksyon. Kami ay hahatiin sa 3 koponan, bawat isa ay namamahala sa isang direksyon. Kapag natukoy ang target, agad na ipaalam sa iba pang 2 koponan. Oo, tuldok. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa kani-kanilang lugar. Gayunpaman, halatang minaliit ni Eric at ng iba pa ang pagiging maingat ni August. Bagamat maraming sasakyan ang ipinadala bilang cover, ang assistant at driver ni August ay laging nakatutok sa mga paggalaw sa paligid. Silang dalawa ay mga ordinaryong tao din. Hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao ang kanilang ginawa. Pareho silang may napakalakas na kakayahan sa anti-detection. Kaya, kahit na sinubukan ng mga miyembro ng pangkat ni Eric ang kanilang makakaya upang itago ang kanilang kinaroroonan, natuklasan pa rin sila ng adjutant ni August pagkatapos ng ilang sandali. General, may nakasunod sa atin. Sabi ng adjutant ni August. Ipaalam sa iba na harapin sila. Mahinang sabi ni August na hindi man lang nagmulat ng mata. Kabanata 2885. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakatagpo si August na sumusunod sa kanya. Ang paraan ng pakikitungo niya dito ay medyo simple at magaspang din. Kahit sino ang sumusunod sa kanya, diretso siyang magpapadala sa kanila. Anyway, yung mga taong nagpadala ng mga tao para sundan siya ay walang magandang intensyon, kaya hindi niya kailangang maging magalang. Bukod dito, kahit na maalis niya ang mga ito, ang mga tao sa likod nila ay hindi maglalakas loob na humanap ng gulo sa kanya. Kung tutuusin, sila ang unang sumunod sa kanya. Dahil napagpasyahan nilang sundan siya, dapat silang maging handa na patayin niya. Pamilyar sa lahat ng ito ang assistant ni August na si Diane. Walang pag-aalinlangan, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga subordinate sa pamamagitan ng kanyang mobile phone. Nagpatuloy ang pag-usad ng kanilang sasakyan na parang walang nangyari. Sa oras na ito, ang 3 tao sa koponan ni Eric na namamahala sa pagsunod sa kotse sa direksyon na ito ay hindi alam na sila ay natuklasan. Maingat pa rin silang sumunod. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakahanap sila ng ilang sasakyan na papalapit sa kanila. Pagkatapos, pinilit nilang huminto. Medyo nagulat silang 3. Noong una, inakala nila na naaksidente sila sa sasakyan o ano. Gayunpaman, nang makita nilang ang mga taong bumaba sa mga sasakyan ay nakasuot ng itim at malakas ang aura, napagtanto nilang hindi maganda ang sitwasyon. Mabilis namang nag-react ang 3 at agad na bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, naghanap sila ng mapagtataguan. Sigurado, agad na naglabas ng mga armas ang mga nasa sasakyan at pinaputukan ang pinagtataguan nila. Sila ay medyo direkta at hindi nag-aksaya ng anumang oras. Gumanti naman ang 3 habang kino-contact si Eric. Kapitan, nalantad na ang ating kinaroroonan. Kinubkob na tayo ngayon ng kalaban. Kritikal ang sitwasyon. Nasaan ka? Pupunta kami upang suportahan ka kaagad, boses ni Eric. Pagkatapos, kinumpirma ng 3 ang kanilang posisyon at sinabi kay Eric. Pagkatapos, umasa sila sa kanlungan at nakipaglaban sa kalaban, naghihintay sa pagdating ni Eric at ng iba pang suporta. Agad namang nagpaalam si Eric sa kabilang team na sumugod para suportahan sila. Kasabay nito, naramdaman niya na ang koponan na natuklasan ay malamang na maging tunay na target. Sa makatuwid, hindi na kailangan para sa 2 koponan na magpatuloy sa pagsunod sa kanila. Siyempre, kahit mali ang kanyang paghuhusga, hindi yun big deal. Angus ay maaaring patuloy na sundan sila at magkakaroon ng iba pang mga pagkakataon upang gumawa ng isang hakbang.
Gayunpaman, hindi niya nailigtas ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Wala silang ibang suporta dito at tanging ang kanilang sarili lamang ang kanilang maaasahan. Sa oras na dumating si Ariki at ang iba pa, ang labanan ay umabot na sa kasukdulan nito. Isa sa 3 tao sa koponan ay nasugatan na. Sa kabutihang palad, ang pinsala ay hindi malubha, at ang lakas ng putok ng kalaban ay napakabangis. Pagdating ni Ariki at ng iba pa, agad silang sumama sa labanan. Para sa grupong ito ng mga tao na mapili upang magsagawa ng isang misyon sa mapanganib na Firewind Country, natural na hindi masama ang kanilang mga kakayahan. Kaunti lang ang tao sa kabuuan. Sa pag-asa sa takip, sa kanilang sariling mga kakayahan, at sa kanilang pakikipagtulungan, mabilis silang nakakuha ng mataas na kamay. Ang mga taong ipinadala ni Angus ay mga ordinaryong sundalo lamang. Higit na malala ang kanilang kakayahan kumpara sa grupo ni Eric. Bukod pa rito, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng reinforcements ang grupo ni Eric. Dahil dito, wala silang masyadong tao. Dahil dito, mabilis silang napatay ng grupo ni Eric at tumakas. Pagkatapos makitungo sa mga taong ito, sinabi ni Eric sa koponan, ang tao sa kotse sa rutang ito ay malamang na maging target natin, Angus. Ayon sa rutang ito, dapat siyang patungo sa 30 Lakeside Road. Pumunta tayo doon at tingnan. Natural, walang tumutol sa pag-aayos ni Ariki. Nagtanong na sila tungkol sa mga lugar na madalas puntahan ni Angus, at isa na rito ang 30 Lakeside Road. Ngayong hindi na nila makita si Angus, imposibleng sundan siya. Maaari lamang silang pumunta doon at tumingin. Sa panig ni Angus, mabilis niyang nalaman ang tungkol sa balita. Medyo nagulat siya na nabigo ang mga taong pinadala niya. Sino kaya ang mga taong ito? Sa isip ni Angus, isa-isa niyang inisip ang mga posibleng kandidato. Lahat sila ay kanyang mga kaaway. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, naramdaman niyang posible ang lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang target ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi inisip ni Angus na ang kabilang partido ay ang mga sundalo ng Fender Nation. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang pag-unawa, ang mga tao ng Fender Nation ay hindi dapat naririto sa oras na ito. Dapat silang makahanap ng isang ligtas na lugar upang itago. Ito ang kabisera ng Firewind Nation, ang pinakamahigpit na binabantayang lugar sa buong Firewind Nation. Kapag nalantad ang kanilang kinaroroonan, imposibleng makaalis silang buhay. Gayunpaman, hindi alam ni Angus na ang sitwasyong inaakala niyang imposible ay ang katotohanan. General, gusto mo bang baguhin ang ruta? Tanong ng assistant ni Angus. Sinundan sila sa kalahati, at ang mga taong ipinadala nila ay hinarap. Ipinakita nito na ang kabilang partido ay napaka-agresibo. Sa oras na ito, kung itutuloy ay isang problema. Saglit na, nag-alinlangan si Angus at sinabing, no need to change the route. Continue. Sa isang banda, sinabi na ni Angus sa kanyang kat-iPad na pupunta siya roon ngayong gabi. Ayaw niyang sirain ang pangako niya. Sa kabilang banda, kahit na tinaboy ng mga tao ng kabilang partido ang kanyang mga tao, nawala siya sa kanila at hindi alam kung saan siya pupunta. Kung alam ng kabilang partido ang password sa villa, hindi rin ligtas na pumunta sa ibang mga lugar sa oras na ito. Sa kasong ito, mas mahusay na magpatuloy sa lihim na villa. Okay, tumango ang katulong ni Angus. Ang driver ay nagpatuloy sa pagmamaneho pasulong at hindi inilipat ang ruta. Hindi nagtagal ay dumating na si Angus at ang iba sa kanilang destinasyon, dumating na rin si Eric at ang iba pa. Gayunpaman, hindi sila nagmaneho papunta sa pasukan ng villa. Sa halip, bumaba sila sa malayo at saka naglakad sa dilim. Ang nakaraang insidente ng pagkakalantad ay nagpaalala sa kanila na ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao. Kailangan nilang maging maingat. Sa sandaling sila ay pabaya, maaari silang matuklasan ng kaaway. Matapos nilang gamitin ang maliksi nilang kakayahan para makalusot sa villa, nakita nila ang pamilyar na sasakyan sa harap ng entrance ng villa. Talagang pumunta siya dito, medyo kilig na sabi ni Eric. Siyempre, nakakasigurado lang sila na pumunta dito ang nasa sasakyan. Hindi sila sigurado kung ang tao sa sasakyan ay si Angus o hindi. Malalaman lamang nila pagkatapos nilang pumasok. Gayunpaman, sapat na ito upang makumpirma nila na ang kotse ay dumating dito. Kayong tatlo manatili sa labas at magbabantay. Sumunod sa akin ang iba papasok.
Inutusan ni Eric ang 3 miyembro na manatili sa labas ng villa upang magbantay. Pagkatapos, inakay niya ang iba papasok sa villa. Kabanata 2886. Ang hindi inaasahan ng katulong ni Angus ay ang mga taong nasa harapan niya ay hindi lamang sumuko ng masunurin, kundi lumaban din ng mahigpit. Bukod dito, mayroon pa silang mga granada, na lampas sa kanyang inaasahan. Nang marinig na may granada, nagmamadaling umiwas ang assistant ni Angus sa gilid gamit ang kanyang mga kamay at paa. Lalo niyang kinaiinisan si Eric at ang iba pa. Bilang katulong ni Angus, kadalasan ay nasa limelight siya saan man siya magpunta. Kailan pa siya napunta sa ganoong sitwasyon? Ngayon, talagang inilagay siya sa ganoong kaawa-awang estado ng mga bastard na ito na nakapasok. Kakaiba kung hindi galit ang assistant ni Angus. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog ang dumating. Ang mga mesa, sofa, at iba pang bagay sa bulwagan ay naging piraso sa pagsabog. Ang mga hindi nakatakas sa oras ay direktang namatay o nasugatan. Hindi man napatay ang mga taong iyon sa pagsabog, nabawasan ng husto ang pressure kay Eric at sa iba pa. Kung tutuusin, ang mga taong iyon ay natatakot sa mga granada sa kanilang mga kamay at hindi ng ahas na makalapit. Sa oras na ito, ang angle sa ikalawang palapag ay hindi masyadong maganda. Noong una, matapos ayusin ng kanyang katulong na tambangan ang mga sumunod sa kanya, walang pakialam si Angus sa mga bagay sa ibaba. Naniniwala siya na kakayanin ng kanyang assistant ang bagay na ito ng maayos. Yung mga sumunod sa kanya, ayos lang kung hindi sila dumating, pero kapag dumating na talaga sila, siguradong hindi na sila makakatakas. Kaya naman, dali-daling umakyat si Angus at nakipag-date sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Angus na habang nakikipag-chat siya sa kanyang kataypan ay biglang nagmumula ang mga putok ng baril mula sa ibaba. Napakalakas ng mga biglaang putok ng baril na ikinatakot ni Angus. Sa palagay ni Angus, nagtakda na siya ng pananambang sa kanyang panig. Pagkatapos ng mga sumunod sa kanya, naghihintay na lamang silang mahuli. Gayunpaman, ang biglaang putok ng baril ay nagpapahiwatig na talagang dumating ang kalaban. Gayunpaman, hindi nila piniling maghintay upang mahuli. Sa halip, pinili nilang lumaban. Gayunpaman, kahit na sa oras na ito, walang pakialam si Angus. Marami na siyang inayos na tao para tambangan doon. Kahit na lumaban ang kalaban, wala itong epekto. Sa huli, ang naghihintay sa kanila ay resulta lamang ng pagpatay. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa ibaba. Ang pagsabog na ito ay nagulat muli kay Angus. Gaya ng kanyang katulong, hindi rin inaasahan ni Angus na magkakaroon ng granada ang kalaban. Sa orihinal, sa isang makitid na kapaligiran, ang kanyang mga tauhan ay maaaring ganap na patayin ang lahat ng mga sumusunod sa kanila. Gayunpaman, ang hitsura ng granada na ito ay nagdagdag ng ilang mga variable sa sitwasyon. Bukod dito, ang pagsabog ng granada ay tila niyanig ng ilang beses ang buong villa. Sa baba, kitang-kita ni Angus na tila nanginginig ang sahig. Marahas ding nanginginig ang liwanag sa itaas ng kanyang ulo. Takot na takot ang kataypan sa kanyang mga bisig kaya't patuloy itong sumisigaw. Ang mga Moldita na ito, gusto kong mamatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan. Galit na sabi ni Angus. Sa orihinal, sa panahong ito, si Angus ay nagkaroon ng maraming problema. Siya ay naging napakamalas. Halatang diretsyong sinundan siya sa kinaroroonan ng kanyang kataypan at nilabanan ng gusto kaya natakot siya at ang kanyang kataypan. Lalo nitong ikinagalit si Angus. Habang iniisip ni Angus kung paano papatayin si Eric at ang iba pa, si Eric at ang iba ay nag-iisip din kung paano mahuli si Angus. Bagamat isang masamang bagay ang makatagpo ng ganitong ambush, mayroon ding pakinabang. Iyon ay, si Eric at ang iba pa ay sigurado na ngayon na ang kanilang target, si Angus, ay dapat na nasa villa na ito. Kung hindi, hindi sila makakatagpo ng ganoong sitwasyon. Dahil alam nilang nandito ang target, natural na gustong mahuli ni Eric at ng iba pa si Angus. Malinaw, malamang na nasa ikalawang palapag ng villa na ito si Angus. Dapat nasa second floor ang target. We have to find a way to rush over, sabi ni Eric habang nagpapaputok. Hindi man kasing kritikal ang sitwasyon nila ngayon, hindi naging madali ang pagpunta sa ikalawang palapag dahil may mga gwardya na nagbabantay sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag.
Kahit na ang mga taong iyon ay hindi naglakas loob na sumugod, walang problema para sa kanila na salakayin sila mula sa likod ng takip. Diretso na tayo. Magta-cover ako, one of the team members said. Sa oras na ito, halata na handa siyang isakripisyo ang sarili. Kung tutuusin, napakalakas pa rin ng firepower ng kalaban. Kung gusto niyang akitin ang kalaban, kailangan niyang dagdagan ang kanyang firepower habang inilalantad din ang ilan sa kanyang katawan para maakit ang atensyon ng kalaban. Let me do it, sabi din ng isa pang miyembro ng team. Naunawaan ng ilang miyembro ng koponan na ang misyon ay umabot sa kritikal na sandali. Kung hindi nila mahuli si Angus sa pagkakataong ito, napakaliit ng kanilang mga pagkakataon sa hinaharap. Bukod dito, kung hindi nila mahuli si Angus sa lalong madaling panahon, malamang na dito sila mamatay. Tutal may mga tao pa sa labas ng villa, at si Angus mismo ang tatawag ng tulong. Kapag nangyari iyon, walang makatakas sa kanila. Medyo nag-alinlangan si Eric. Sa isang banda, gusto niya talagang mahuli si Angus. Ito ang pakay nila sa pagpunta dito. Kung hindi nila mahuli si Angus, kung gayon ang kanilang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, kung talagang pinili nilang mag-atake, kung gayon ang mga casualty ay masasabing hindi maiiwasan. Hindi ito ang gustong makita ni Eric. Nais niyang ibalik ang mga miyembro ng kanyang koponan. Captain, may paraan ako. Akmang pipiliin na ni Eric ang pag-atake, biglang nagsalita si Alvin. Anong meron ka? Mabilis na tanong ni Eric. Maaari akong umakyat sa ikalawang palapag mula sa halijing ito. Tinapik ni Alvin ang poste sa tabi niya at sinabing. Nakatayo ang halijing ito sa unang palapag, katabi mismo ni Alvin at ng iba pa. Umabot sa kisame ang tuktok ng haligi. Kung ang isa ay patuloy na umakyat sa kahabaan ng haligi, maaari talaga nilang maabot ang ikalawang palapag. Gayunpaman, ang halijing ito ay napakabilog at madulas. Bukod dito, medyo malayo pa ang haligi sa koridor sa ikalawang palapag. Hindi magiging madali ang makarating doon. Kanina pa napansin ni Eric ang halijing ito. Hinawakan din niya ito para tingnan kung kaya niyang umakyat, ngunit sa huli, nalaman niyang hindi niya kaya. Ngayon, gusto ni Alvin na gamitin ang pamamaraang ito, kaya medyo naghinala si Eric. Kaya mo ba? Tanong ni Eric. Dapat pwede. Hinawakan ni Alvin ang haligi at sinabing, well, subukan mo. Sasagutin ka namin. Sabi ni Eric. Kung talagang magagamit ni Alvin ang pamamaraang ito para makapunta sa ikalawang palapag, ito ang pinakamabuti dahil nasa tabi lang nila ang haligi. Hindi na nila kailangang umatake. Bukod dito, ito rin ay isang sulok. Hindi malinaw na nakikita ng kalaban. Hanggat napanatili nila ang kanilang lakas, hindi malalaman ng kalaban ang mga galaw ni Alvin. Kabanata 2887. Maingat na sinundan ni Alvin si Eric at sabay na pumasok sa villa. Napakalakas ng depensa ng villa. Hindi lang may mga kamera sa maraming sulok, kundi marami ring security guard. Patuloy silang nagpaparonda ng pabalik-balik, hindi nawawala sa anumang sulok at nakakahanap ng anumang panganib. Si Eric at ang iba pa ay mabilis na kumilos, naghahanap ng angkop na lugar para makalusot. Gayunpaman, sa wakas ay nalaman nilang medyo malalakas ang mga bantay dito. Mahirap na ganap na iwasan ang lakas ng mga gwardya. Walang ibang paraan. Kaya lang natin, maging mahinahon ka kapag ginawa mo. Subukan mong huwag masyadong maingay, sabi ni Eric kay Alvin at sa iba pa. Tumanggo sila at naglakad pasulong. Pagkatapos, nang dumating ang mga nagpapatrolyang sundalo, halos sabay-sabay silang sinuntok, isang tao bawat tao, at sabay-sabay na umatake. Tumalon ang katawan ni Alvin na parang pusa. Tinakpan niya ng isang kamay ang bibig ng lalaki at sinaksak ang punyal sa kabilang kamay sa puso ng lalaki. Biglang inatake ang lalaki at walang kamalay-malay na nagpupumiglas, pilit na kumawala sa kontrol ni Alvin. Kinapitan ni Alvin ang lalaki, hindi siya binigyan ng pagkakataong makawala. Sabay kuha ng punyal sa kamay at saka itinusok sa puso ng lalaki. Pahina ng hamina ang pagpupumiglas ng lalaki, at sa wakas, unti-unting kumalma. Matapos makumpirma ni Alvin na hindi na humihinga ang lalaki, kinaladkad niya ang lalaki sa isang sulok at inilagay doon ang katawan ng lalaki. Sa oras na ito, sunod-sunod na tinapos ni Eric at ng iba pa ang kanilang mga target.
Inilagay din nila ang mga katawan sa sulok. Marami ng mga bangkay na nakasalansan sa sulok. The next patrol team will be here soon. Wala na tayong masyadong oras. Let's do it now, sabi ni Eric sa lahat. Tumango ang lahat at agad na pumasok sa loob ng villa. Sa katunayan, pagkatapos makita na ang seguridad dito ay napakahigpit, ang lahat ay higit pa o hindi sigurado na ang kanilang target na si Angus, ay malamang na nasa loob sa oras na ito. Sa makatuwid, kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon at mahuli ang target. Hindi naman kasi nila mate at tagaw ng matagal ang bagay na ito. Kapag nalaman na ito ni Angus, tiyak na malalaman niyang may umaatake sa kanya. Malaki ang posibilidad na maghinala siya sa kanila. Maging ang seguridad sa paligid niya ay lalong lalakas. Sa oras na iyon, napakahirap para sa kanila na mahuli muli si Angus. Sa makatuwid, ang pagkakataong ito ay napakahalaga at hindi maaaring palampasin. Ang lahat ay direktang pumasok sa villa sa pamamagitan ng bintana. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na sa bulwagan ng unang palapag ng villa, ay talagang maraming nakaitim na mga tao ang nakaupo doon. Agad na tumambad ang lahat. Nakaharap sa itim na masa ng mga muzzle ng baril, huminto sila. Nasira ang plano niyang magpalusot ng ganoon. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko inaasahan na darating ka talaga, nakangiting sabi ng katulong ni Angus. Sabihin mo sa akin, sino ka? Sino ang nagpadala sa iyo dito? Panipi, dati, kapag siya ay sinusundan sa kalsada, kahit na hindi ito ipinakita ni Angus sa ibabaw, naalala niya ito sa kanyang puso. Lalo na nang malaman niyang talo na talaga ang mga pinadala niya para hamarang sa kanya, gusto niyang malaman kung sino ang sumusunod sa kanya. Bagamat napailing na sila sa mga taong nasa likod nila ng mga oras na iyon at tila wala ng pagkakataon ng kabilang partido na ituloy ang pagsunod sa kanila, binabantayan pa rin sila ni Angus at pinakiusapan ang kanyang katulong na magbantay dito kasama ang ilang tao. At ngayon, nakita na nila ang taong hinahanap nila. Si Eric at ang iba ay may mga pangit na ekspresyon. Halata namang tinambangan sila. Kailangan kaya ni Angus na makaupo sa kanyang posisyon ngayon. Natuklasan niya na sinusundan siya ng mga ito noon, ngunit hindi nila ito masyadong pinapansin. Ngayon, direktang tinambangan sila ng kabilang partido, na naglagay sa kanila sa isang desperado na sitwasyon. Sabihin sa kanila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ito ay malinaw na imposible. Sinusubukan ng Firewind Country na makuha sila kamakailan. Kapag nalaman na nila ang kanilang mga pagkakakilanlan, malamang naatakihin sila kaagad. Walang ganap na puwang para sa negosasyon. Pagsuko, iyon ay mas imposible. Sa kasong iyon, ang resulta na naghihintay sa kanila ay magiging lubhang miserable. Kahit na ang kamatayan ay maaaring maging isang kaluwagan. Sa makatuwid, si Eric at ang iba pa ay walang maraming pagpipilian. Ang tanging pagpipilian na maaari nilang gawin ay ang umalis sa pagkubkob. Sa Eric at sa iba pa, maliban kay Wolfan, lahat sila ay matandang kasama. Maiintindihan nila ang isa't isa sa isang tingin lang. Sinenyasan ni Eric ang lahat gamit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumalon sa gilid at sumigaw, "Atake!" Biglang halos magkasabay ang ginawa ng iba. Matapos makita ang hitsura sa mga mata ni Eric, naunawaan ni Alvin ang nangyayari. Kaya naman, nang kumilos ang lahat, hindi rin mabagal ang kanyang mga galaw. Agad namang naglabas ng baril si Eric at ang iba at halos sabay-sabay na nag-iwas sa gilid ng mga naghihintay sa villa. Nagulat ang katulong ni Angus sa ginawa ni Eric at ng iba pa. Sa kanyang opinyon, natapos na ng kanyang panig ang pananambang kay Eric at sa iba pa. Sa harap ng napakalaking bentahe, hanggat ayaw mamatay ni Eric at ng iba pa, tiyak na pipiliin nilang sumuko at tapat na sabihin sa kanila kung sino ang nasa likod nila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Eric at ang iba pa ay talagang lalaban ngayon. Bukod dito, ang kanilang mga galaw ay napaka-uniforme, at ang kanilang pagtutulungan ay medyo tahimik. "Tawagan mo siya," sigaw din ng assistant ni Angus. Kung tutuusin, hindi man siya magsalita ay pinili ng mga katabi niyang gwardya na barilin sa unang pagkakataon. Biglang napuno ng putok ng baril ang villa. Bagamat si Ariki at ang iba ay may lihim na pagkakaunawaan, ang kabilang partido ay hindi dapat gawing trifle. Ang kanilang mga muzzle ay orihinal na nakatutok kay Angus at sa iba pa. Sa makatuwid, sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, nagpaputok na sila.
Mabilis man si Ariki at ang iba pa, maraming tao pa rin ang binaril at nasugatan. Si Eric at ang iba ay nagsisiksikan sa sulok, umaasa sa kanto para mag-counter-attack. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may isang malaking bilang ng mga tao at mabangis na firepower, pinipigilan sila hanggang sa punto kung saan hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. Mga granada, sigaw ni Eric. Nang umalis sila sa kanilang bansa, sila ay ganap na armado. Nakahanda silang mabuti sa mga armas, bala, at iba pa. Naturally, hindi sila nagkukulang ng mga granada. Agad namang naglabas ng mga granada si Alvin at ang iba pa at inihagi sa direksyon ng mga taong iyon. Hindi maganda, may mga granada. Nakita ng matatalas na mata ang mga granada at agad na napasigaw sa takot. Nagulat ang katulong ni Angus. Hindi niya akalain na may mga granada ang mga sumusunod sa kanila. Hindi naman sa hindi pa sila nasundan noon, pero baril lang ang dala ng mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, walang gustong gumawa ng malaking bagay mula dito. Minsan, kapag nadiskubre silang sumusunod sa kanila, ang mga taong iyon ang magkukusa na sumuko dahil ayaw nilang gawing big deal ito. Kabanata 2888. Tumango si Elvan sa karamihan. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at kumapit sa makinis na haligi na parang tuko. Nagpapuwersa siya gamit ang kanyang mga paa at tumalon sa haligi. Pagkatapos, nagsimula siyang umakyat ng dahan-dahan. Nang makitang nagsimula ng gumalaw ang panig ni Alvin at maganda ang unang epekto, agad na pinalakas ni Eric at ng iba pa ang kanilang lakas. Bumuhos ang mga bala na parang patak ng ulan, na tumatakip sa mga galaw ni Alvin. Hindi alam ng kabilang panig ang sitwasyon dito. Tutal, nasa sulok si Eric at ang iba pa. Nang makita nila si Eric at ang iba ay biglang tumaas ang kanilang firepower, bahagyang napaatras sila. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ay protektahan si Angus sa itaas. Ang lugar na kanilang binabantayan ngayon ay ang tanging hagdanan na patungo sa ikalawang palapag mula sa unang palapag. Sa makatuwid, hanggat sila ay nagbabantay dito, ang Angus sa itaas ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi na kailangang makipag-away kay Eric at sa iba pa. Nang makumpirma pa lang ni Eric at ng iba pa na hindi sila sumusuko, ipinaalam na ng assistant ni Angus ang mga tanod malapit sa villa na pumunta sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, ang mga tao sa villa ay hindi kailangang makipag-away ng direkta sa oras na ito. Kailangan lang nilang mag-stall para sa oras at protektahan si Angus. Kaya naman, nang makita ng katulong ni Angus na hindi sumuko si Eric at ang iba pa at lumalaban pa rin sa halip na tumakas ay napangiti na lamang siya sa kanyang puso. Pagdating ng mga tinatawagan ko, wala ni isa sa inyo ang makakatakas, naisip ng katulong ni Angus sa sarili. Ang mga kilos ni Eric at ng iba ay lubos na ikinagalit ng katulong ni Angus. Alam niyang may nangyayari ngayon dito. Ang matinding labanan na ito ay tiyak na nakagambala kay Angus sa itaas. Siguradong galit na galit si Angus ngayon. Ito ay dapat na isang napakasimple at madaling bagay, ngunit kailangan niyang harapin ito ng ganito. Siguradong hindi nasisiyahan si Angus sa kanya ngayon. Sa makatuwid, ang katulong ni Angus ay sumumpa sa kanyang puso na dapat niyang hulihin si Eric at ang iba pa. Pagkatapos, hahanapin niya ang taong nasa likod nila at hulihin silang lahat. Noon lamang niya muling napatunayan ang kanyang kakayahan. Sa oras na ito, wala sa mood si Alvin na magmalasakit sa larangan ng digmaan sa ibaba. Sinisikap niyang umakyat. Napakakinas pala talaga ng haliging ito. Marahil noong unang itinayo ang haligi, nais ng may-ari ng lugar na ito na pigilan ang iba na umakyat sa ikalawang palapag sa ganitong paraan. Sa makatuwid, ang haligi ay idinisenyo upang maging napakakinas. Kung ordinaryong tao lang, hindi sila makakaakyat. Tinatayang modosdes sila pababa pagkatapos umakyat sa maikling distansya. Gayunpaman, halatang hindi ordinaryong tao si Alvin. Noong hinabol siya noon, nakaakyat na siya sa mga katulad na haligi noon, kaya may karanasan na siya. Bukod dito, ito ang pinakamadali at pinakaligtas na paraan upang makapunta sa ikalawang palapag. Kung makakaakyat siya sa ikalawang palapag ng maayos, hindi na kailangang makipagsapalaran si Eric at ang iba pa sa pag-atake. Ang mga pagkalugi ay magiging mas maliit. Kaya naman, hindi lang si Eric at ang iba pa ang naghihintay sa operasyon ni Arvin.
Maging si Arvin mismo ay inaabangan ng operasyong ito, iniisip na dapat siyang magtagumpay. Matinding labanan ang lahat ng tao sa bulwagan. Hindi inaasahan ng katulong ni Angus at ng iba pa na may isang taong pail sa itaas nila, na umaakyat na parang tuko. Paminsan-minsan ay napapasulyap si Eric at ang iba pa kay Alvin. Nang makita nila na bagamat mabagal ang mga galaw ni Alvin ay napakatatag ng mga ito at walang bakas ng pagbagsak ay nakahinga sila ng maluwag. At the same time, tumaas ang expectations nila kay Alvin. Obviously, malaki ang posibilidad na umakyat si Alvin sa second floor ng ganito. Kapag naabot niya ang ikalawang palapag, ang sitwasyon ay agad na magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Sa wakas, makalipas ang halos 3 minuto, sa wakas ay umakyat si Alvin sa antas ng ikalawang palapag na nahihirapan. Sunod, ang kailangan niyang gawin ay tumalon sa second floor corridor mula rito. Ang distansyang ito ay wala pang 2 metro, hindi malayo o malapit. Gayunpaman, ang kasalukuyang poster ni Alvin ay hindi masyadong maganda para sa paggawa ng puwersa, kaya mas mahirap itong tumalon. Lumaban ka. Pagtingin sa koridor sa ikalawang palapag na malapit sa kamay, nagngangalit si Alvin at naghanda na subukan ito. Sa puntong ito, kung hindi niya susubukan, tiyak na hindi siya makukontento. Kung magtagumpay siya, magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kung siya ay nabigo, kung gayon si Alvin ay babagsak. Ang pagbagsak mula sa ganoong kalayuan, kahit na hindi siya mamatay, malamang na siya ay malubhang nasugatan. Higit sa lahat, tiyak na matutuklasan siya ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation na nasa tapat. Sa oras na iyon, mahirap sabihin kung magkakaroon ng pagkakataon si Eric at ang iba pa na iligtas siya. Kahit na ginawa nila, malamang na kailangan nilang magbayad ng isang presyo. Bukod dito, imposible para sa kanila na gamitin ang pamamaraang ito upang umakyat muli sa itaas. Ang tanging natitira ay ang pag-atake. Ang rate ng tagumpay ng isang malakas na pag-atake ay talagang mababa. Ang dahilan kung bakit sila nagpatuloy hanggang ngayon ay higit sa lahat dahil sa magandang lokasyong geographical. May kanlungan, at hindi sumugod ang kalaban dahil nag-aalala sila sa sarili nilang mga casualty. Gayunpaman, kung sumugod sila dito, kailangan nilang magbayad ng napakataas na presyo. Marami na sa kanila ang nasugatan. Kung sila ay sumalakay ng may puwersa, mas malaki lamang ang mga nasawi. Bukod dito, walang gaanong mga tao na nakagalaw ng maayos. Kaya naman, ang aksyon ni Alvin sa pagkakataong ito ay may kaugnayan sa tagumpay o kabiguan ng kanilang misyon. Kung magtagumpay si Alvin, maaaring mahuli nila si Angus, at maaaring maging matagumpay ang misyon. Gayunpaman, kung nabigo si Alvin, kung gayon ang kanilang misyon ay maaaring ideklarang isang pagkabigo. Sa katunayan, sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, magiging mahirap na makawala sa pagkubkob, higit sa lahat dahil napakaraming nasugatan. Sa makatuwid, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa isang hakbang na ito. Naramdaman din ni Alvin ang matinding pressure. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay bigla itong binuksan. Pagkatapos nun, tumalon siya papunta sa second floor corridor sa tapat. Hindi diretsyong tumalon si Alvin sa koridor ng ikalawang palapag, pero nang malapit na siyang mahulog, inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang rehas sa ikalawang palapag. Ganun na lang, nakabitin siya sa ere, walang tigil ang pagindayog ng katawan. Kung ang katulong ni Angus at ang iba pa ay tumangala sa ikalawang palapag sa mga oras na ito, tiyak na makikita nila si Alvin na nakasabit sa labas ng rehas at nalulungkot. Sa oras na iyon, kahit na magkaroon ng 3 buhay si Alvin, siya ay mamamatay pa rin pagkatapos ng isang volley ng apoy. Napansin din ni Ariki at ng iba pa ang nakakakilig na eksenang ito. Habang pinagpapawisan sila para kay Alvin, agad nilang pinalakas muli ang firepower ng kanilang mga atake para maakit ang atensyon ng kalaban at pigilan silang tumangala para makita si Alvin sa ere. Upang maakit ang atensyon ng kalaban, 2 tao sa koponan ang sumandal at gumawa ng poster na naghahanda sa pag-atake. Ang mga aksyon ng iba pang mga miyembro ng koponan ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kabilang panig. Naakit ang atensyon ng mga iyon kay Ariki at sa iba pa kaya hindi na sila tumangala sa langit. Kabanata 2889. Kumain ba ng pulber ang mga ito? Galit na galit sila. Gusto ba nilang umatake sa pamamagitan ng puwersa?
Kung ganoon ang kaso, ipapadala ko kaagad sa iyong kamatayan. Nagtago sa sulok ang assistant ni Angus at napatingin kay Eric at sa iba pa na biglang naging mabangis. Nagrereklamo siya sa pag-uugali ng mga ito sa kanyang puso. Ang katulong ni Angus ay natural na umaasa na si Eric at ang iba pa ay sisilekay sa pamamagitan ng puwersa. Dahil, kung ganoon, maaari niyang samantalahin ang sitwasyon para maalis si Eric at ang iba pa at tapusin ang nakakainip at mapanganib na labanan na ito. Sa kasamaang palad, si Eric at ang iba ay hindi nagmamadaling lumabas tulad ng inaasahan niya. Sa halip, umiwas sila, na labis na ikinadismaya ng assistant ni Angus. Sa oras na ito, hinawakan na ni Wu Fan ang guardrail sa ikalawang palapag at dahan-daang umakyat. Kahit na may ilang oras sa panahong ito, ang mga putok ng baril sa bulwagan sa unang palapag ay masyadong malakas, kaya't walang nakapansin sa mahina na tunog. Nang makitang matagumpay na nakarating si Alvin sa ikalawang palapag, nakahinga ng maluwag si Eric at ang iba pa. Umiwas sila at patuloy na inuna ang kaligtasan. Kailangan lang nilang maakit ang atensyon ng mga kaaway sa kabilang panig. Tungkol naman sa gawaing paghuli kay Angus, ibibigay ito kay Alvin, na matagumpay na nakarating sa ikalawang palapag. Sinimulan na ni Alvin na maghanap ng mga bakas ni Angus sa mga oras na ito. Napakalaki ng villa na ito at maraming kwarto sa itaas. Kung gusto niyang hanapin si Angus, maaari lang niyang hanapin ang isang silid sa isang pagkakataon. Buti na lang at hindi alam ng mga tao sa unang palapag na may umakyat sa ikalawang palapag kaya't marami pa ring oras si Alvin para hanapin si Angus. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Alvin na mag-antala ng napakatagal. Pagkatapos ng lahat, si Eric at ang iba pang nasa ibaba ay nakikipaglaban sa kalaban at maaaring nasa panganib anumang oras. Habang tumatagal siya, mas mapanganib si Eric at ang iba pa. Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Angus na may nakalusot sa blockade sa ibaba at umakyat sa ikalawang palapag ng villa. Matagal na silang nag-aaway sa ibaba. May mga putok ng baril at mga pagsabog. Magiging okay ba sila? Ang manliligaw ni Angus ay nagtago sa mga bisig ni Angus at nanginginig. Don't worry, walang mangyayari. Kung ikukumpara sa takot ng kanyang kasintahan, mukhang hindi pangkaraniwang kalmado si Angus. Nagawa niyang maupo sa ganitong posisyon ngayon dahil nakaalis na siya sa mga bala at nakatagpo ng lahat ng uri ng panganib. Kahit na nakaupo sa ganitong posisyon, madalas niyang harapin ang lahat ng uri ng mga mapanganib na bagay tulad ng pag-stalk, pagpatay, at iba pa. Sa makatuwid, sa harap ng ganitong uri ng bagay, siya ay lumitaw na napakakalma. Gayunpaman, bagaman hindi natatakot si Angus, nagalit pa rin siya. Una, nagalit siya na ang mga taong sumunod sa kanya ay matapang na talagang naglakas loob silang pumili na lumaban. Hindi nila siya inilagay sa kanilang mga mata. Bukod dito, nagalit din siya sa kanyang katulong. Masyadong mahirap ang kanyang kakayahan. Kaunti lang ang tao. Siya ay nag-set up ng isang ambush ng maaga at nagkaroon ng kalamangan sa mga numero. Matapos ang mahabang pakikipaglaban, hindi pa rin niya magawang ibagsak ang kabilang partido. Ito ay talagang hindi tama. Mukhang ang mga nakaka-relax na araw ay nagpapahina sa kanya, naisip ni Angus sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha ni Angus ang walkie-talkie sa tabi ng kama at sinabi sa katulong sa ibaba, maliit na bagay lang. Bakit hindi mo pa ito neresolba? Makalipas ang 3 minuto, ayoko nang makarinig ng putok ng baril. Naiintindihan. Panipi. Naiintindihan. Sagot ng assistant ni Angus sa medyo nakakatakot na boses. Alam ng assistant ni Angus na maraming bagay ang hindi naging maganda para kay Angus sa panahong ito. Dahil dito, ang init ng ulo ni Angus ay naging medyo irritable, at siya ay naging medyo hindi mahuhulaan. Marahil, sa oras na ito, kailangan niya ng lugar para ilabas ang kanyang galit at hinaing. Kung nabangga niya ang nguso sa oras na ito, tiyak na hindi maganda ang katapusan nito. Kahit na nakasama niya si Angus ng maraming taon, wala itong silbi. Sa makatuwid, sa loob ng 3 minuto, kailangan niyang harapin ang mga bastard na iyon sa kabilang panig. Tila kailangan niyang baguhin ang mga iniisip niya kanina. Hindi na siya makapaghintay ng ganoon na lamang. Sumugod agad kayo at tapusin ang labanan sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, babalik kayong lahat sa kampo at magiging sundalo, sabi ng assistant ni Angus sa mga gwardya na nakikipaglaban.
Nang marinig ito ng mga taong iyon, nanginig ang kanilang mga puso. Paano magiging mas komportable ang pagiging isang sundalo sa kampo kaysa sa pagsunod kay Angus? Dito, nagkaroon sila ng mataas na katayuan, mahusay na pagtrato, at medyo madaling trabaho. Hindi ito maihahambing sa mga sundalong nanatili sa kampo, kaya walang gustong bumalik. Sa pag-iisip nito, binago din nila ang kanilang mga defensive thoughts at sinimulang dagdagan ang kanilang firepower, naghahanda na sumingil patungo kay Ariki at sa iba pa. Agad na naramdaman ni Ariki at ng iba pa ang pressure. Originally, dehado sila. Dati, ang kabilang panig ay hindi handang magsakripisyo ng labis, o nais na hulihin silang buhay, kaya hindi nila sila masyadong pinipilit. Sa oras na ito, ang mga taong iyon ay tila medyo naiinip at nais na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, na naging sanhi ng kanilang pakiramdam na medyo hindi komportable. Teka lang, hindi tayo pwedeng umatras sa ganitong oras. Hanggat nahuli ni Alvin si Angus, ligtas tayo. Pinasigla ni Ariki ang mga miyembro ng kanyang koponan. May nasugatan silang mga tao sa kanilang tagiliran, kaya medyo hindi sapat ang kanilang firepower. Dati, kapag passive na nakikipaglaban ang kalaban, nakakapit pa sila. Ngayon, ang kabilang panig ay tila napatunayan na sila ay Cecil na nagpahirap sa kanila ng kaunti. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, hindi sila maaaring umatras ngayon. Not to mention if they could retreat safely, hindi sila makaalis. Nanatili sila para sa kapakanan ng misyon, at ngayon, hindi na nila nalalayo ang pagkumpleto ng misyon. Paano sila magiging handa na sumuko sa oras na ito? Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangan nilang manatili at kumapit. Kasabay nito, nanalangin din sila sa kanilang mga puso na mahuli ni Alvin ang pakay sa lalong madaling panahon. Doon lang talaga malulutas ang krisis dito. Sa ikalawang palapag ng Villa, inilapag ni Angus ang walkie-talkie sa kanyang kamay at inaliwang magkasintahan sa kanyang mga bisig, huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Gayunpaman, bago makapagsalita ang magkasintahan sa kanyang mga bisig, isang boses ang nagmula sa pintuan, na nagsasabing, oo, malapit na itong matapos. Ang biglaang boses na ito ay bumulaga kay Angus at sa magkasintahan sa kanyang mga bisig. Walang kamalay-malay na tumingin ang dalawa sa direksyon ng pinto at nakita ang isang lalaking kumpleto sa armas na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kanila na may ngiti sa labi. Sino ka? Bilasan mo at lumabas ka. Mahal, bakit ang iyong mga tao ay napakasupo? Bakit sila tumatakbo? Ang magkasintahan sa mga bisig ni Angus ay kumilos tulad ng isang layaw na bata kay Angus. Obviously, naisip niya na ang taong ito na biglang sumulpot ay isa sa mga tauhan ni Angus. Tanging ang mga tauhan ni Angus ang maaaring umakyat sa mga oras na ito. Tumingin si Angus sa lalaki nang hindi nagsasalita. Alam niya sa kanyang puso na ang taong ito na biglang sumulpot sa pintuan ng kanyang kwarto ay tiyak na hindi niya kasama. Kabanata 2890. Inabot ni Angus ang ilalim ng kanyang unan, kung nasaan ang kanyang pistola. Siya ay palaging isang maingat na tao. Kahit may mga bodyguard sa ibaba, kahit manliligaw lang ang nandon sa kwartong ito, nakaugalian pa rin itong may dalang sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Ngayon, tila oras na para magkabisa ito. Gayunpaman, nang malapit na niyang ilabas ang kanyang baril, binato siya ni Alvin ng punyal. Tumpak na tumama ang punyal sa kanang kamay ni Angus. Dahil sa malaking impact, tumagos ang punyal sa palad ni Angus. Biglang tumili si Angus. Bagamat may dalang sandata si Angus para sa pagtatanggol sa sarili, siya mismo ay hindi malakas. Kung ang mga gwardya sa ibaba ay maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makatakas sa atake ni Alvin, ngunit halatang hindi magagawa ni Angus. Mr. Angus, mangyaring huwag kang gagawa ng anumang bagay para hindi ako maintindihan at ilagay ang iyong sarili sa panganib. Naglakad si Alvin papunta kay Angus at sinabing. Napatingin si Angus kay Alvin na palapit ng palapit na namumutla ang mukha. Siya ay balisa, at ang kanyang palad ay patuloy na dumudugo. Kinulayan ng dugo ang bedsheet at ang sulok ng kobrekama na pula. This time, ang kalaguyo ni Angus ang tumili. Originally, akala niya ay subordinate ni Angus si Alvin kaya pinagalitan niya ito. Pero ngayon, parang hindi si Alvin ang subordinate ni Angus, kundi ang kaaway ni Angus.
Dapat ay kasabwat niya ang mga kalaban sa ibaba. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Alvin. Gayunpaman, halatang takot ang kalaguyo ni Angus. Sa oras na ito, hindi niya napigilan ang sarili at patuloy na sumisigaw. Hindi naman nagsalita ng kalokohan si Alvin. Lumapit siya at hinampas ang likod ng ulo niya. Umikot ang mga mata ng kalaguyo ni Angus at nawala ng malay. Tumingin si Alvin kay Angus at sinabing, "Sumama ka sa akin, Mr. Angus." "Sino ka ba?" tanong ni Angus. Sa katunayan, naramdaman ni Angus na medyo pamilyar si Alvin na nakatayo sa kanyang harapan sa oras na ito, ngunit hindi niya matindaan kung saan niya siya nakita noon. "Kami," sabi ni Alvin, "kami ang mga taong hinahanap mo. Ang iyong mga tao ay hinahabol kami kamakailan." Sa katunayan, hindi alam ni Alvin kung sino ang namamahala sa pangangaso sa kanila sa Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, nang sabihin niyang, "kayong lahat," ang tinutukoy niya ay ang lahat ng nasa Fiery Wind Nation. Gayunpaman, hindi iyon naisip ni Angus. Alam niya na siya ang taong namamahala sa pangangaso sa mga tao mula sa Wind Nation. Kaya naman, matapos marinig ang mga salita ni Alvin, natigilan siya at agad na nagtanong, "Ikaw ay mula sa Wind Nation?" "Hindi masama. Sa puntong ito, walang dapat itago. We are from the Fengfan country. Mr. August, we don't have much time. Kung hindi ka makikipagtulungan, then don't blame me for being impolite." Nasa panganib pa rin ang kanyang mga kasamahan sa ibaba sa mga oras na ito, at si Alvin ay hindi nagkaroon ng oras na makipagkulitan kay Angus ng masyadong mahaba. Kung hindi dahil sa kailangan niyang mahuli ng buhay si Angus at makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanya, binaril siya ni Alvin ng patay sa halip na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya ng walang kaparerekan. Gayunpaman, tulala ang tingin ni Angus kay Alvin. Matapos malaman na si Alvin ay mula sa Wind Nation, sa wakas ay alam na niya kung bakit pamilyar ang taong ito. Siya kasi ang target niya noon pa man. Noong sinasanay ni Angus ang space-time key, alam niya na ang space-time key ay kinuha ng isang taong nagngangalang Alvin mula sa Wind Nation. Ang kabilang partido ay pumasok pa sa kampo ng militar. Pagkatapos nito, inayos ni Angus ang dalawang operasyong iyon. Matagal nang lumabas ang portrait ni Alvin sa desk ni Angus, kaya matagal nang kilala ni Angus si Alvin. Gayunpaman, sa panahong ito, pansamantalang sinuspinde ni Angus ang operasyon ng space-time key, kaya hindi niya masyadong binigyang pansin ang Fengli Nation. Kaya naman medyo malabo sa kanyang isipan ang hitsura ni Arvin. Bukod dito, hindi inaasahan ni Angus na ganoon kalakas ang loob ni Arvin na direktang makalusot sa kanilang bansa, kaya hindi siya nag-isip sa direksyong iyon. Ngayon, nang sabihin ni Alvin na siya ay mula sa Wind Nation, agad na naalala ni Angus ang pagkakakilanlan ni Alvin. "Ikaw si Alvin." Hindi maiwasang magtanong ni Angus. Natigilan si Alvin at sinabing, "Kilala mo ako." "Tama, ikaw ang taong namamahala sa space-time key na misyon. Kung ganoon, ang mga nakaraang operasyon laban sa akin ay isinaayos mo lahat." Panipi. Habang nagsasalita si Alvin ay hindi niya mapigilan ang galit sa mukha. Maganda ang kanyang pamumuhay sa kampo ng militar, ngunit itong si Angus ang nagpadala ng mga tao upang hulihin siya. Bukod dito, dahil sa bagay na ito, siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kasama sa kampo. Ang bagay na ito ay palaging nagkasala kay Alvin. "Ikaw talaga Alvin, how dare you sneak into our territory?" Sabi ni Angus, "Tama. Iyong mga operasyon laban sa iyo ay inayos ko lahat. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na napakaswerte mo at hindi ka mahuhuli. Sa pagkakataong ito, talagang kumakatok ka sa aking pintuan. Sa pagkakataong ito, hindi mo rin ba ako nabigo?" Sabi ni Alvin, "Hindi ba nag-ayos ka at nag-effort ka para lang mahuli kami? Hindi ka pa rin ba nabigo?" Panipi. Hindi umimik si Angus dahil totoo naman ang sinabi ni Arvin. Gayunpaman, kung nalaman niya ng mas maaga na si Arvin ay kabilang sa mga taong iyon mula sa Fengli Nation, madakip sana ni Angus si Arvin kahit gaano pa kalaki ang kanyang pagsisikap. Hindi lang sana niya tinataka ng Jaylee City. Sa oras na iyon, wala siyang pakialam sa mga pagtutol ng iba. Sa kanyang opinyon, ang pagkuha kay Arvin at paghahanap ng space-time key, ang pinakamahalaga. Sa kasamaang palad, hindi niya alam ang sitwasyong ito noon.
Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Alvin na pumunta sa Blazing Wind Nation na alam niyang hinuhuli siya. Gayunpaman, walang saysay na pagsisihan ito ngayon, maliban kung makakatakas siya. Gayunpaman, paano siya makakatakas? Ito ay tiyak na hindi isang simpleng bagay. Magsalita ka, ano ang space-time key? Tanong ni Alvin kay Angus. Hindi mo pa rin alam. Hahaha, narinig ni Angus ang sinabi ni Alvin at tumawa ng walang kwenta. Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Panipi. Siyempre, alam ni Alvin na hindi ganoon kadaling sumuko si Angus. Kung pinahihintulutan ng oras, gagamit siya ng ilang paraan upang tanungin si Angus. Kung tutuusin, curious talaga siya sa space-time key. Gayunpaman, malinaw na hindi ngayon ang oras para sa interogasyon. Kinailangan nilang umalis sa lugar na ito at makaalis muna sa panganib.